kanilang dala. Katotohanan talaga, anumang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan, sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan, lagi kayong pagtatanggol. Mga Dapper Cats, saan man sulok ng mundo, magkakasama tayo sa ligaya at saya. Sa TVJ, panalo ka, masaya lahat kasama, lalo na ang TVJ. Kasama ang mga Dapper Cats na may 1,000 tuwa. Ang bubuo ng araw nyo, Tito Vic and Joey sa TV. So yo, what's up mga kabiyaya, mga ka-Dapper Cats? Yan, oh. Tingnan niyo may kasama ko. Hello! Oo, Kumusta, mga Dapper Cats? Si Mark, si Model of Maynila. Yan. Ano lang naman to, ano lang, konting katanungan lang, kwentuhan lang. Kasi di ba nung nakaraan at na-vlog ko na rin, andun kasi yung issue na about sa ratings na binabayaran. Kasi ang promotor naman nun, yung pro page ng tape ng GMA. Sila din mismo yung nagsabi. Sila din mismo nagsabi na binabayaran daw ng mga alusos ang tawag dito ang ratings. O, nung isang survey na outlet. Oo, isang pro page na bumabanat lagi sa'yo. Oo. Si Kapuso Alliance. Oh, yun. Sa kanya ba nanggaling yung Oo, comment na yun? sa kanya. Yung lagi ko nakikita kasi bumabanat sa yun eh. paborito nun eh. Ano masasabi mo doon? Ano yun? Ano ba yun? Parang totoo? Totoo ba yun? Alam mo, mahirap paniwalaan kasi kahit anong sabihin itong si yung page na yun na. Page kasi, no? Oo, alam, ang hirap kasi pag walang muka, pag walang kumbaga, kaya... Kolorum. Oo hindi natatakot magsabi ng kahit ano kasi Kahit porket hindi siya kilala, hindi nakikita yung itsura niya. So mahirap paniwalaan kung siya lang yung nagsasabi. Siguro kung yung iba pa yung mga nagsasabi, baka mas kapani-paniwala. Pero pag siya, hindi ko lang sure. Pero kasi yung pinag-uusapan na na survey firm, yung media firm na yun, talagang may issue na siya sa mga ganun eh. Yung isa, yung pinag-uusapan na wag na natin pangalanan, pero yung pinag-uusapan na yung hindi si Nielsen, yung isa, di ba? Okay. May mga issue na siya dati pa na masyadong bias o masyadong kasi parang may mga issue diyan na kaya lang siya ginawa para pantapat kay Nielsen. Diba? Pag si Nielsen hindi pumapabor yung ratings doon sa show nila o doon sa station nila, doon lalabas yung kabila. Parang may mga issue ng ganun dati. Dati pa naman eh. Dati pa naman, di ba? So sa akin nun, mahirap naman patunayan yun, mahirap naman yan, pero parang ganun yung iniisip mo, di ba? So kung lumabas ng issue na to, hindi ko din naman masabi. Kaya sa akin, mas maganda doon na lang bumase doon sa Nielsen ng Newtam. Yun talaga yung legit eh. Oo, kasi yun naman ang ginagamit ng lahat. Maski yung GMA7, maski manalo, matalo, yun yung inaano nila, yun yung ine-ere nila. So mas reliable. Kumbaga, pag sa mga election na survey, yung Pulse Asia, SWS. Meron pa isa eh, yung... Hindi, yung Pulse Asia, SWS, hindi naman siya 100% na... Legit. Hindi naman legit, na sobrang eksakto, pero mas pinaniniwala mas kapani-paniwala kaysa dun sa mga ibang mga survey na lumalabas na may mga issue din na baka nababayaran o baka kasi mahirap din talagang patunayan yun kasi wala namang paper trail yun, wala namang mahirap naman hanapan ng ebidensya yun. Kaya hindi yung maski yung mga ibang mga analyst mas nagbabase doon sa SWS tsaka sa Pulse Asia kasi dahil sa tagal nila mas na-build nila yung credibility nila. Kasi mas yung huling eleksyon, nakuha nila yung mga nanalo na may malapit yung kanilang huling survey dun sa actual na resulta. So yung about dun sa Kantar, ikaw ba naniniwala ka na yung Kantar matagal nang wala yan? Hindi, parang ni-report naman yan na nung pandemic naapektuhan sila, nagsara sila kasi nung wala yung franchise. Na ABS-CBN, di ba? Naapektuhan sila, negosyo nila. So
Nasa news naman yan. Oh, hindi. Nakabalita naman. Kasi halos lahat, napapansin ko, halos lahat ng vlogger sa kabila, ang nilalabas nilang ratings is Kantar. Kasi doon lagi sila mataas. Pero sa Nielsen, hindi sila naglalabas. Bibihira. Pati yung sa sa online views nga, yun, hindi mo madadaya yung online. Oh, sa Hindi online views. Sila naglalabas, di ba? Pero yun nga, sa akin, pwede ka naman maglabas ng kahit anong gusto mo. Ang punto naman dyan, yung tao. Sino ba yung paniniwalaan ng tao? Kasi kung Sa totoo hindi sinasabi ko kung may pagbabasihan man dito, yung mga manonood, yung mga netizen, yung mga supporters. Kasi, biruin mo, kahit anong pagsigawan nyo ng number 1 kayo, kung yung mga tao mismo nagsasabi na ayaw nila sa inyo, wala kayong magagawa, diba? Yun. Kaya yun naman yung yun naman yung kanina pinag-usapan ko din yung ratings kasi, yan basihan yan ng parang kung ano pa yung kailangan mong i-improve. Oo. Pag mababa yung ratings mo, ibig sabihin, kailangan mo pang galingan palalo. Kaya maganda, kumbaga hindi natin niloloko yung sarili natin pagdating sa mga ratings. Diba? Kung mababa talaga, hindi mababa, hindi maghanap ng paraan para tumaas. Diba? So, mas maganda na gamitin siya as guide. Hindi yung Ginagawang pang fake. Oo. Ginagawang pang-asar. So, yun nga, kahit yung number 1 yung Bulaga sa ratings ngayon, hindi dapat huwag tayo makontento sa ganun na ratings. Ang dapat itaas. Mabalik katulad nung dati kasi mas mataas Oo. Kasi siguro nung time na yun, wala pa masyadong internet, wala pa masyadong kaya lahat ng tao mas nag-engage. Hindi nga, kagaya nga nung sinabi ko, sa 100% na nanonood nakasubaybay sa noon time show, sa mga noon time show, siguro mga 20% na lang dyan TV Oo, marami. Kasi halos yung 80% puro cellphone na lang yan, Kaya, puro social media na lang replay na lang sa online, yun na lang Oo. inaabangan ng iba. Kaya, pero importante pa rin yung kasi marami pa rin lugar na yan lang ang naaabot. Pero siguro, yun nga, naka-apekto yung sa TV5 na hindi kasing lakas yung mga signal at transmitter, pero ginagawa na naman yan ng paraan ng TV5. Kaya this year, mukhang mas lalakas panalo. Hindi na ako magtataka kung mas lalakas pa yung ratings kasi magre-reflect dyan yung mga ipapatay yung mga transmitter at mga sites ng TV5 para Luzon, Visayas, Mindanao. Klaro yung Tapos pag nag-digital pa lahat kasi pinaghahandaan yun Pero nga ngayon may nga ngayon TV5 na mas papalakasin pa yung signal ng TV5. Kasi dapat actually last year pa ata dapat yun na digital na lahat kaso nausog pero eventually magiging digital na lahat. Mag-goodbye na tayo dyan sa terrestrial na free TV, lahat naka-black box na. Doon, pantay-pantay na yung laban. Kumbaga kahit saan ka sa Pilipinas ay mas may option ka na kung ano ang gusto mong panoorin. Anong gusto mong panoorin. Ito last. Yung about sa, kasi yung may vlogger sa kabila na nadulas. Tapos nung pagkadulas niya na salita, rin siya, nilaglag siya nung kasamahan niya na ngayon hindi na siya nang baba sa TVJ. Na lang siya, bigla na lang siya nawala simula nung sinabi niya kasi may pinost siya na English pa yung comment na yun nga na nangingi siya ng pasensya sa lahat ng nasaktan niya, sa lahat ng tawag dito sa lahat ng yung sa TVJ supporters, yung Paloma Espolarium Ayun na naman. binabayaran daw lang siya nung vlogger na yun. Sa akin, yun nga, parang din yan, katulad din yan nung isang page kanina na hindi nagpapakita ng mukha. Kaya mahirap talagang paniwalaan Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pwede to, pwedeng hindi. So hanggat hindi siya nagla-live, papakita ng itsura, ng mahirap paniwalaan lahat ng mga sinasabi. Kaya, yun din lang naman sa akin. Diba? At least kung may kilala natin kung sino yung identity na talaga, pwede mong matignan kung kapani-paniwala ba yung tao, kung kung mapagkakatiwalaan ba o sinungaling talaga. So, maski ako, mahirap paniwala pag sa mga page na walang mukha. Yun, thank you Mark. Yan si Mark, Model of Maynila, paki-support mga Dabar Models Cats. of Manila FM sa Facebook. FM sa kasi Facebook. wala pa yung lumang page doon. Bali yung page, yung about naman po dun pala, ito sabihin na rin namin, yung about po dun sa mga demonetize na tinatakot nila kami na imamash report, go!
Hindi, kasi ito yung kay Durs. Kasi nagkataon eh. Yung kay Durs, ang problema nung kay Durs is sa tax. Hindi niya na-update. Pero ngayon, okay na yung channel niya. So, siya pala ang ano doon. Oo. Hindi niya Oo. na-update. Yung sa kanya, ang nakikita niyang possible na dahilan doon ay nahack yung kanyang Pwedeng na-hack, pwedeng na mas pwedeng na mas report kasi Alam pa. hindi kasi natatanda mo yung kay Rendon. 'Di ba na mas report 'yun? May binigay si Facebook, 'di ba? Hindi, merong ano si Facebook sa kanya. Oo, tapos Mention. oo, bakit sa'yo wala? Ayun. Ibig sabihin baka hack nga yung sa'yo. Oo, kaya mga Kadaver Cats, may mga nag-chat kasi sa akin ng mga concern na supporter, sabi nila, Jay, mag-ingat ka na kasi minamash report na kayo. Sabi ko, hindi nila mamamash report yung YouTube channel ko. No, hindi nila kayang gawin kahit anong gawin nila yan. Ewan ko kung anong gagawin nila yan, hindi nila kaya yan. Kahit magbayad pa sila ng sa pinakamatalinong IT, hindi nila kaya dahil hindi lang naman ako isa dyan, may IT ako. So, siya yung nag-aalaga ng channel ko. Tsaka safe naman yan. Hindi yan mamash report. So, yun no. So, bali, etong magtataka kayo, ba't magkasama kami ni Model? Kasi, kami ng mga tropang vlog. Yung mga vlogger, gusto namin magkakwentuhan, magsama-sama sa isang pang-relax lang ba? O, para ma-relax, maiwas naman tayo sa issue. Pero dito tayo, tingnan nyo, sa harapan, yun, ang ganda, tingnan nyo. Saan kami dyan mamaya? Grabe, sakay daw kami dun mamaya. Tingnan nyo yung view na yan, Grabe. Grabe yung view, Diba, ang ganda? Picturean nga natin, Grabe. Oo. Atin yung ibang mga vlogger, mga Kadaver Cats. So, mamaya ulit. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan